Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionario News Channel. Pahayag ito ni Senate President Vicente Soto. Ano ba ang dahilan bakit nagtangka ang minority bloc na magkudita sila laban sa kanya? Ito, title, Imy's ouster from Foreign Relations Panel triggered failed Senate coup, Soto says. Senate President Vicente Soto III on Friday said the majority bloc's failed attempt to change the chamber's leadership was triggered by the removal of Senator Amy Marcos from her post as chair of the Senate Committee on Foreign Relations. Ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations, Soto said in an online media briefing. Marcos, a member of the minority bloc, was replaced on February 2 by Senator Erwin Tulfo as chair of Foreign Affairs Panel, a major committee traditionally led by a member of the majority group. Soto said the failed power grab last Wednesday was further fueled by heightened tension during the plenary debates on a proposed resolution in censuring the Chinese embassy in Manila. 8 of the 9-member minority bloc did not sign the measure. Senator Pia Cayetano was the only majority senator who did not support the resolution filed by Senator Francis Kiko Pangilinan. Sabi ni Soto, kasi nagkaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China at sa kasamaang pisyales natin na nakikipagpalitan ng guard sa China. Soto also said that Marcos was offered the chairmanship of the Committee on Constitutional Amendments by Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri after its current chair, Pangilinan, expressed his intention to step down. Kung gusto mo ang Constitutional Amendments and Revision of Codes Committee, papalit namin. Ayaw niya. Okay, so maraming dahilan bakit nagkaroon ng pagtangka na naman na agawin ang liderato. So ito, sinasabi ni Senator Soto na dahil kay Amy, yung pagtanggal sa chairman ng Foreign Relations Committee, ang sinasabi naman ni Senator Lacson, nang dahil sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report na kung saan 3 senador sa minority bloc ay nire-recommenda ang sampahan ng kaso. Escudero, Villanueva, and Jinggoy. To me, ang mas, sa pananaw ko, ang mas mabigat na rason bakit tinangka na naman ng minority na, I think pangatlo na attempt. Dahil sa yung nag-leak na report, not so much, hindi ako naniniwala na nang dahil sa Foreign Relations Committee. Parang inililihis ni Senator Soto yung usapin doon sa nag-leak na report dahil malaking dagok sa kanila yun, malaking kahihiyan. Siya mismo nagsabi, embarrassing, sabi niya nung nag-leak yung report. Kasi 3 senador sa majority bloc umatras kagad na ayaw namin yan. Bawiin namin yung aming report. Kaya nagpapalabas sila ng issue para hindi mapag-usapan yung nag-leak na report. So hindi ako naniniwala dito sa pahayag ni Senate President Soto.
Again, sayang. Tuloy na sana, according sa sources ng bilyonaryo news channel, tuloy na ang may 17 senators na ang handang sumuporta sa pagiging Senate President ni Senator Ligarda. Ang problema, according sa sources ng bilyonaryo news channel, may 5 senador, 70 na, ready na. May 5 senador sa majority block nung malaman nila na gusto ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik si Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon Committee. Doon pumalag yung 5 senador sa majority block. So, 17, umatras yung 5. So, 12 na lang ang naiwan, which is kulang ng isa. Ang naging compromise daw, pwede si Senator Alan Peter Cayetano ang mag-chairman sa Blue Ribbon Committee. Kailang hindi naman pumayag si Senator Cayetano. Gusto pa rin niya si Marcoleta ang magiging chairman ng Blue Ribbon. So doon na nadiskaril yung kudita. So ibig sabihin, sa tingin ko, darating ang panahon pa rin na mapapatalsik nila si Senator Soto dahil kasi kung pumayag sana si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, na siya na ang papalit na Blue Ribbon Chair at hindi si Marcoleta, di tuloy na. So, nakikita ko, gustong-gusto nilang maproteksyonan yung 3 kapwa nila senador sa minority, Escudero, Jinggoy, and Jewel. Kaya ang rason, bakit nagkaroon ng tangkang kudita dahil doon sa leak draft report ng Blue Ribbon Committee report. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si ate mo taga Magyero. So mo ni ang ato pa ni ate. Ginoon man ko. Dami kap. Bubusan bay. Ano ko rin mo kalat. Ano na gansang tanipet sa akin. So humanag yun og atop. Ug karon natin sa yung masulti nga nahumana og atop ang inyong balay.
Tao sin, ta nakapakay dagay duha abo dai ta balay dai ita. Oh. Ano, 5 ka. So pila na imong edad ite? 39 naman god. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak. Naa. O sa pila ka so walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.